This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo ngayong araw na ito. Ano kaya ang mangyayari kung bawat oras, bawat araw, mas pinipili nating lumapit sa Panginoon kaysa lumayo? Alam nyo, sa panahon ngayon, napakaraming bagay ang umaagaw ng ating oras at atensyon. Cellphone, trabaho, problema, di po ba? Minsan nakakalimutan na nating manalangin, minsan sobrang busy na nasabihin natin sa ating sarili, mamaya na lang, o bukas na lang, o pagpaliban ko na lang. Pero sa kabila ng lahat ng ito, si Kristo ay patuloy nag-aanyaya sa atin. Magsilapit kayo sa akin. Sa Doktrina at Mga Tipan, section 88, verses 62 hanggang 64, ang Panginoon mismo ang nangusap kay Joseph Smith. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, magsilapit kayo sa akin, at ako'y lalapit sa inyo. Hanapin niyo ako ng buong puso ninyo, at ako'y inyong matatagpuan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Alam niyo po, every time na may dumarating na problema, sinasabi ko po sa isip ko na instead na magtingin ako sa problema, hiningi ko yung tulong ng Panginoon. Hiningi ko sa Kanya, God, di ko kaya. God, nagpapakumbaba ako sa aking sarili, kailangan ko ng tulong mo. Instead po na lumayo tayo, instead po na ilayo natin yung sarili natin, lumapit tayo sa Kanya kasi inangyayaan niya tayo. Hindi naman siya lumalayo sa atin, tayong lumalayo sa Kanya. Kaya sabi niya, marito ka. No? Halika. Magsilapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Diba? Napakaganda po ng sinabi dito, nagbibigay sa atin ng hope. Kasi yung pag-asa, ito yung parati nating hinahawakan, nagbibigay sa atin ng saya, ng pag-asa na may magandang mangyayari. Panahon noon ng matinding paghahanda sa Kirtland. Maraming utos at pangakong ibinibigay ang Panginoon para ihanda ang mga banal sa Kanyang gawain. Isa sa pinakamalaking pangako. Kung lalapit ka sa Kanya, siya mismo ang lalapit sa iyo. Di po ba? It takes two para po na mag-work. Halimbawa, sinabi niya na, take my yoke upon me because my yoke is, ang tawag doon, is not heavy or light. Parang ganun, no? Kasi tutulungan niya tayo. Sabi niya, ilagay mo yung yoke, tanggapin mo yung yoke ko. Kasi mas magaan yung yoke ko. So, hindi lang pwede na after makuha natin yung cross, halimbawa, yung cross din, no? Pag nakuha natin, sabihin natin na God will do everything, God will do the rest. Hindi, may gagawin po tayo. I-assist lang po tayo ng Panginoon. Yung mga Israelita, na naglakbay sila, meron silang paa. Hindi sila kinuha ng Diyos at nilagay sa promised land. Pero nang doon sila sa dagat, hindi nila kayang hatiin ang dagat kasi hindi naman sila makakatawid sa dagat. So ginawa ng Diyos, hinatin niya yung dagat, dry land, at sabi ng Panginoon, maglakad kayo. Diba? Hindi na, pwede din namang kunin sila ng Diyos at lagay sa kabila. Pero yung ginawa ng Diyos, ay hinatin niya yung dagat para makapaglakad sila. Ibig sabihin nun sa aking pagkakaintindi, may gagawin tayo para na hindi naman para sa lahat sa Diyos lang. Dapat may gagawin tayo. Every time we pray na tutulungan tayo ng Diyos. Pag-pray din natin na siya mismo yung gagabay sa atin at may gagawin tayo, maglalakad tayo, mag-o-obey tayo sa instructions na binibigay niya sa atin. Tulad si Peter, sabi ni Peter, Lord, gusto kong lumapit sa iyo. No? At Peter naglakad sa tubig. Baka kasi yun ang instruction ng Diyos sa kanya. Pwede naman nakunin siya ng Diyos at ilagay sa tabi niya, pero naglakad siya sa tubig. But Peter been instructed sa mga nakikita niya na malakas na alon. At bumaba yung faith niya, andun siya, no? Na ano siya sa tubig. No? Tawag doon, from nasa taas siya ng dagat, bigla siyang nahulog sa tubig or diba? Kasi hindi na siya makapaglakad sa tubig. Ayun. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, parang mas mahirap lumapit sa Diyos. Hindi dahil ayaw natin, kundi dahil sobrang dami ng distractions. Tulad ko ngayon, no, nagmamadali ako kasi maraming ginagawa. Sabi ko,
hinay-hinay nga, daw ako magsalita, parang binibilisan ko. Sabi ko sa sarili ko ngayon, hinay-hinay nga. Kasi ito yung time na matuto tayo. Kasi po ngayon is 4 o'clock in the afternoon na. May pupuntahan kami. Tapos, di ba? Parang maraming ginagawa. Sabi ko, hindi maganda. Kaya nga sabi ko, kailangan binibigay ng Diyos to, yung mga Come Follow Me na ginagawa, yung mga trabaho sa simbahan, para ma-treasure natin na dahan-dahan lang. Hindi kailangan na lahat magagawa mo sa isang araw. Isipan mo muna natin ano yung mga bagay na mahalaga na hindi ko na ginagawa, na kailangan kong gawin. Iyon siya. Kasi minsan nabubulag tayo sa mga lahat ng trabaho na hindi natin nakikita na may mga mahalagang bagay pala na nakakaligtaan natin. Akala natin yung mga bagay na yon is mahalaga pero hindi pala. In the end ng ating journey, maisip natin, bakit ginawa yun? Hindi naman mahalaga. Yung mga mahalagang bagay, nineglect ko. Kasi akala ko maintindihan lang ako ng Diyos. Pero doon pala tumutulong sa akin yung mga bagay na ginagawa ko. Tulad ng paglilingkod sa Kanya, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagpipray. Yung imbitasyon ng ating Panginoon din nagbabago. Binibigay niya pa rin sa atin. Marito ka kasi sa Kanya mayroon tayong kapahingahan, sa mundo wala eh. Tulad ng magulang na naghihintay sa kanyang mga anak na umuwi, ganon din ang ating Panginoon sa atin. Isipin mo, kung may taong laging handang makinig, umintindi at tumakay sa iyo, bakit hindi mo siya lalapitan? Sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang isip. Ibig sabihin nun, pag tayo lumalapit pala sa Panginoon o sa Diyos, kailangan linisan din natin yung ating mga kamay. Hindi pwedeng pag lumapit tayo, hindi tayo nagsisisi. Pag lumapit tayo, hindi naman tayo nagiging mapagkumbaba. Hindi naman tayo teachable. So, hindi pwede yun. Kailangan na pag lumapit tayo sa Diyos, kailangan na humble tayo. Pakumbaba tayo sa mga chastisement niya sa atin, yung mga counsel niya sa atin, pag pinagsasabihan tayo ng Diyos, di po ba? Dalisay yung ating puso, na handa tayong makinig. Hindi yung, malapit pa ako sa inyo, Panginoon, pero hindi pa ako handa ngayon. Di po ba? Kailangan bigyan natin ng space yung Panginoon sa puso natin pag lumalapit tayo sa Kanya. At huwag tayong magdalawang isip. Kailangan natin to everyday. Kasi everyday, wala naman tayong excuse sa mga temptations. Hindi tayo excuse sa mga temptations and trials na dumarating sa atin. Di po ba? Lahat tayo ay nagkakamali at may dumadating na mga pagsubok araw-araw. Pag hinihingi natin yung Kanyang tulong, mas malakas siya sa anong bagay. Siya yung creator natin eh. Siya yung lumikha sa atin. Sa busy schedule mo ngayon, kailangan ka huling naglaan ng oras para sa kausapin siya. Sa mga kapatid, sa busy schedule natin ngayon, kailan tayo naglaan ng time para sa Kanya? Kasi minsan, pag hinahayaan natin yung busy na schedule, magugulat na lang tayo na next day meron na namang bago. Pag hindi natin binibigyan tuon yung simbahan, makikita natin, matatampukan tayo ng mga schedule natin. Tulad ko kanina, may pinapagawa sa akin na deadline this week. Sabi niya, ay gawin mo lang sa bakanting oras mo. Sabi ko sa sarili ko naman, bakit ko gagawin sa bakanting oras ko? Kasi time ko na yun, di nabayad yun, di po ba? So sabi ko, gagawin ko siya during class hours. Mag-i-excuse ako sa class hours ko para gawin ko siya. Kasi later in the afternoon, after ng 4:30, kasi 6 hours yun eh, tapos 2 oras, gawa kami ng lesson plan. After nun, may trabaho ako sa Panginoon. May boss ako na sobrang importante. Doon ako natutunan na pag ginagawa natin to, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng isip or ng katalinuhan na kung saan pwede tayo mag-isip, teka nga lang, bakit ko gagawin yan? Di po ba? Kasi lampas na yan sa oras ko. Oras ko na yan. So, hindi yan bayad. So, dito ko siya gagawin kung saan oras ko sa trabaho, kung saan ako nagtatrabaho. And then after nun, meron pang isa na ipapakorek sa akin. So, kanina, pag-uwi ko sa bahay, punta muna ako ng dentista kasi paayos ko yung ngipin ko. Pagbalik ko dito, sabi ko, parang kulang na ako sa oras. In-edit ko pa yung pinapagawa sa akin na story, no, sa school.
katrabaho. After nun, yung kasama ko, pupunta kami sana, member din, yung elders quorum na kasama ko mag-jogging, hindi pa dumating. So ngayon, nasa sa 4:30 magpa-5 na. Sabi ko, meron pa akong oras. So, as for kanina, gumawa ako ng lesson plan dito at ginawa ko siya. Kasi alam ko, pag ginawa natin sa puso, naniniwala talaga ako. Merong divine intervention, di po ba? So, pasunod po tayo, no? Ano ang humahadlang sa'yo na lumapit sa Kanya ng buong puso? Sa'yo, iniisip mo ngayon, ano yung hadlang sa'yo? Kasi minsan yung hadlang sa atin, yung social media, yung problema, yung pamilya. Minsan inuna natin yung pamilya, which is okay. Wala akong problema dun. Unahin natin yung pamilya natin. Pero pag too much na, sabi nga ng Panginoon, who that love your mother or father more than me, you're not worthy of me. Love your brother or sister more than me, you're not worthy of me. Kasi minsan pag sobra naman tayong bigay ng tuon, nalilimutan natin yung Diyos. Na-experience mo na bang lumapit sa Kanya at maramdaman ang sagot niya? As always, mararamdaman talaga natin yung sagot niya. Pag lumapit tayo sa Kanya ng buong puso, pag lumapit tayo sa Kanya na may pananampalataya, pag-isipin natin, may kahinaan ako pero kailangan kong gawin to. Kasi later on, mapifigure out ko rin kung paano masusolusyonan yung mga pagkukulang ko, yung mga kahinaan ko. Ma-overcome ko rin yan. Pero kailangan ngayon, lumapit ako kay Kristo. Dapat akong sumunod sa Kanya at sundin ko yung mga tinuturo niya sa akin. No? Magsimula tayo sa pag-attend ng mga activities sa simbahan. Magpakumbaba tayo na magsimba. Kasi may maraming reasons eh. Hindi tayo sumunod, hindi tayo makapagsimba. Halimbawa, may away kayo sa pamilya. Di po ba? Parang sakit, di ba? May mga reasons talagang lahat gagawin ng oppositions para mawala lang tayo simbahan. Kailangan hingin natin ng tulong pag andun tayo tulad ni Peter sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng dagat. Sabi, di ba, tulungan mo ako, Panginoon. Malulunod ako. At the Lord stretched forth His hand to save Peter. Ganun din tayo. Kasi, sabi ko nga, hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo. Natutukso tayo, nakikita natin yung temptation, yung challenges, nalulunod tayo. Sa pagkalunod, kailangan natin humingi ng, Panginoon, tulungan mo ako. Nalulunod ako. Paano mo gustong lumapit sa Panginoon ngayong linggo? Sa panalangin ba? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan? O sa paggawa ng kabutihan? For sure, lahat pwede natin gawin. Pag-ising mo pa lang ng umaga, manalangin na tayo. Magbasa na tayo ng banal na kasulatan. In between ng araw na yan, pwede manalangin sa trabaho natin, sa anumang ginagawa natin, kung saan mapupuntahan natin. No? So, constant siya kasi yung tao nga, tayo nga na yung tao na nanalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, nagsisimba, ginagawa yung mga bagay tulad sa mga apostles natin, natutukso pa rin, natitempt pa rin, may mga challenges pa rin. Tayo nga, tayo pa, di ba? So, kailangan na hindi tayo exempt. Kailangan nating talagang manampalataya, tumingin ng tulong. Kung lalapit ka sa Kanya ngayon, anong bagay ang gusto mong ipasa sa Kanyang mga kamay? To be honest sa akin ay ito tanong din sa inyo. Anong kaya nating ipasa sa Kanyang mga kamay? Sa akin siguro iiyak ako eh. Iiyak ako kasi pagod ako sa buhay. Iiyak ako kasi gusto kong makaramdam ng kapahingahan sa Kanya. Iiyak ako kasi sa mga kasalanang nagawa ko. Hihingi ako ng talagang patawad sa Kanya. Ibibigay ko sa Kanya yung God, hindi ako enough. Parang ganun. Hindi ako sapat, hindi feeling ko kahit anong ginagawa ko kulang. At marami akong pagkakamali sa buhay. Hingi ako ng tulong. Hingi ako sa Kanya ng pagpapatawad. Alam ko na ang mga pangako sa Doktrina at Mga Tipan, Section 88, verses 62 hanggang 64 ay totoo. Naranasan ko mismo na sa oras ng takot at kalungkutan, nang lumapit ako sa Panginoon sa panalangin, naramdaman ko ang Kanyang presensya at kapayapaan. Alam ko na mahal niya tayo at handa siyang lumapit sa atin anumang oras, basta't piliin natin siya araw-araw. Ito po'y aking iniiwan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.